yung mismong title natin, mga kababayan, no? Nakasulat po diyan. Ano yung nakasulat? BP Sara tumatanggap ng pera galing sa pinagbabawal na gamot. Dito po galing yan dito po sa topic number 4 natin, mga bossing. Ano po ba yan? Doon sa mga nakuha namin na dokumento, nakita namin na yung si Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong at kasama si Hanilet ay sino? Ulitin ko, ha. Doon sa mga nakitang dokumento. Doon sa mga nakuha namin na dokumento, nakita namin na yung si Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong at kasama si Hanilet kumpleto ay binibigyan ng dividendo nitong isang drug lord na mention ni Arturo Las Cañas na si Sammy Uy tuwing 6 na buwan ho, no? Every 6 months nagdidibidendo. Every 6 months. Ayan po, hindi ako may sabi at hindi ko gawa-gawa yan, ha? Pakinggan nyo, galing ho yan kay dating Senador Trillanes, mga kababayan. Ako, isa sa pinaniniwalaan ko, kung ito po, puro pagbibintang at puro paninira po, pwede na lang kasuhan si Trillanes, eh. Ano? Pwede nilang kasuhan si Trillanes. Ang tanong ko, bakit hindi nila kinakasuhan kung puro paninira lang to? No? Tapos visit talaga sila kay Trillanes, mga kababayan. Yung mga hamon ni Trillanes, ayaw nilang kagatin. Una, si Pulong. Maghubad ka ng t-shirt mo, patingin ng tato. Kung ako si Pulong, para ipahiya ko si Trillanes, tatanggalin ko agad yan. Asan yung tatong sinasabi mo? Di doon pa lang po, mismo sa Congress. Wala na. Diba? Pahiya na si Trillanes noon. Pero wala. Hindi niya ginawa. Ito naman po kay dating Pangulong Duterte. Pagpirma, no? Pagpirma. Tapos punta doon sa mga bangko. Meron po bang mga bank accounts na ganito, ganyan? Wala. Di pahiya na naman si Trillanes. Simple at napakadaling ipin down ni Trillanes, mga kababayan, kung talagang wala silang tinatago, eh. Gagawin lang nila yung pagpirma at ipapakita ni Pulong yung likod niya na walang tato. Tapos na si Trillanes noon. Pero ba't hindi nila magawa? Mga bossing. No? Dividendo. Tapos ang ginamit po nila cheque, manager's check. Kaya meron po tayong money trail at paper trail. Lahat po ito ay makikita po ito kung sakaling ahantong sa impeachment. Yung kaso ni Sara Duterte, lalabas po yan. At hawak po ng mga bangko yan. Both yung hard copy at soft copy. Pero eto na naman. Umiinit na naman. Diba? Sabi ni Ernie Rin, idol, simple lang, ayaw pumirma dahil may tinatago. Umiinit na naman ang usaping impeachment, mga kababayan. Lahat na po yan, lalabas, mga bossing. Lahat na po yan, hahalongkatin na din po. Pati yung mga safe houses, lahat po yun. Sabi ni Mr. CPA, pag nagsampa, no, ng libel ang mga Duterte, lalo silang mababaon dahil mare-required na silang ilabas ang mga bank accounts na yan. Tama nga naman kung hindi totoo. Iuusisain lalo yun, no? Uusisain lalo talaga yun, mga bossing. Sa susunod na hearing po, pinapatawag po natin si ni-request natin sa Quadcom na patawag nila si dating overall Deputy Ombudsman Arturo Carandang kasi yun pong nung nag-file ako sa Ombudsman, ginawa kong ebidensya itong bank accounts na ito at dahil doon, nag-imbestiga siya, humingi sila ng kopya sa AMLAC mismo at parehas. Parehas sa AMLAC, mga bossing? Yari. Lalo na. Ewan ko ba? Kaya ho siguro, mga kababayan, nung nagsasalita si dating Senador Trillanes, ang dating Pangulo naman, halos ibato na sa kanya yung mic, no? Sabi ni Master Chief, nag-back out sa waiver dahil sa asawa niya daw. Bakit sa illegal din ba nanggaling yun? Yun nga, yun yung mga katanungan natin. Kuha na dokumento. So, na-validate niya yung dokumentong ginamit ko. Yung hawak niyo po. Kaso ang ginawa ni Duterte, nung nalaman niya umuusad yung investigasyon laban sa kanya,
tinanggal niya po sa pwesto itong si Deputy Ombudsman Carandang. Kaya po, Oh, dahil umuusad, tanggalin ko yung nagpapausad. No? Ang galing nga naman, no? Usad yung investigasyon laban sa kanya, tinanggal niya po sa pwesto itong si Deputy Ombudsman Carandang. Kaya po maganda lumabas ang po pangalan ni Deputy Ombudsman Carandang dito po sa Quadcom hearing. Oh, parang ICC din, mga kababayan? Parang ICC ho, na, dahil kayo, iniimbestigahan nyo ako, babaklas kami dyan sa ICC. Ang hindi alam ng dating Pangulong Duterte, kasama sa kasulatan, na bago kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court, yung mga naunang imbestigahan bago kumalas, bilang pa din yun. No? Parang iisa ang style, mga kababayan. Sabi ni Bani in Kingdom of Saudi Arabia, gusto nyo burahin mga Duterte kasi alam nyo na sa 2028 sila ang magiging hari ng Pilipinas. Aba, walang hari sa Pilipinas. Walang hari sa Pilipinas. May kaduktong pa siya dito. Humanda na kayo, mga unti Duterte. Anong unti? Baka naman antay yan. Ang spell nun, A-N-T-I. Tapos Duterte. Hindi unti. Ang alam naming unti, kayo na lang, unti na lang kayo. No? Hindi nga kayo nagpupunta doon sa patawag na patawag na EDSA, C-17. Yan ang unti talaga. No? Tsaka walang hari o reyna ang Pilipinas. Meron presidente, vice-presidente. Walang hari, no? Sa iba yun, sa ibang bansa yun. Diyos ko, nagkaroon ng hari reyna bigla, tapos nagkaroon pa ng unti Duterte. Baka ibig niyang sabihin, mga kababayan, unti na lang ang mga Duterte. Nasanay sa Kingdom of Saudi Arabia. Ay, Diyos ko. Anyway, mga bossing, dumako ho tayo. Ito, ano ba yung panglima natin? May panlima tayo eh. Nakailan na ba tayo? Si Luis Tro, na topic na natin. Hindi. Ito, mga kababayan. Naalala nyo po yung hearing, mga bossing. Diba? Merong isang DDS doon na congresswoman. No? Di ko alam kung asawa ni Cardema yun. Yung parang medyo lutang ho, mga kababayan, yung kanyang mga pinagsasabi. At isinulat na nga, hindi pa